Mabilis naman na nakalapit sa kanya si Patty. "What happened?" Nag-aalalang tanong nito. "Nothing. I'm just stupid." Kinuha nitong kamay niya at sinapat iyon. Pagkatapos ay hinila siya nito patungo sa lababo at pinadaanan ng tubig mula sa faucet ang kanyang mga daliri. Habang nakatuon ang mga mata nito sa kamay niya, ay nakapako naman sa profile na mukha nito ang mga mata niya. He was so close. She could almost see the pores in his face. She wondered what his skin felt like to the touch. Ngaling-ngaling itinaas niya ang isang kamay niya para haplusin ang pisngi nito. Mabuti na lang at nagawa niyang kontrolin ang sarili. Maya-maya ay bumaling ito sa kanya. Huling-huling nitong nakatitig siya rito. Kagyat na nakadama siya ng bahagyang pagkahiya. Gustuin man niyang kumilos ay hindi niya magawa. Tila nabilanggo siya sa init na nabanaag niya sa mga mata nito. May ilang segundo ring naghinang ang mga paningin nila bago siya nag-iwas ng mga mata. Kumilos siya para lumayo rito. Subalit hindi nito hinayaang mangyari ang gusto niya. Hinagip nito ang ibabang likod niya at sinapo ang kabilang kamay ng baba niya. Sa isang kurap ay naghinang ang mga labi nila. Walang pag-aalinlangan ang halik nito. Sa simula pa lamang ay mapaghanap at mapusok na iyon. Hindi na niya nakuhang mamangha pa sa intensidad ng halik nito, sapagkat naging abala na siya sa pagtugon dito. She knew. She had to stop responding to his kiss. She was playing with fire, and she must not do it. Nahuhulaan na niya kung saan sila dadalhin ng halik na iyon. She must not let that happen. It would do them no good because it would only complicate matters between them. Yes, she should stop responding to his kiss, and she will later. For now, she just wanted to enjoy the magic their eager lips created. She placed her arms around his neck and pulled him closer. Sa ginawa niyang iyon, ay lalong lumalim ang halik na pinagsaluhan nila. Minutes went by, but she hardly noticed it. All she was aware was the passion they were sharing and the heat that was blazing from deep within her body. Lalong nanigas ang init na iyon nang magsimulang maglakbay ang mga kamay nito sa katawan niya. Hinagod nito ang likod niya hanggang sa dumapo ang palad nito sa pang-upo niya. Iniangat siya nito at pinag-cross naman niya ang kanyang mga binti sa likod nito. Sooner or later, she knew they had to draw up for air. Kapwa habol-habol nila ang kanilang mga hininga nang dumating ang sandaling iyon. "Where is your room?" Tanong nito. "Tell him you shouldn't. Tell him that." Mariing ata sa kanya ng tinig sa likod ng isip niya. Subalit sinuway niya ang tinig na iyon. "Upstairs. Last room to the left." Tugon niya. Dinala siya nito sa silid niya at doon ay maingat na inilapag siya nito sa kama. Tila nabighani at nakatingin lamang siya rito habang isa-isang inalis ang saplot nito sa katawan niya. Naramdaman niyang nanunuyo ang lalamunan niya nang tumambad sa kanya ang matipunong dibdib nito. Ganoon din ang hubarin nito ang pantalon nito at tumambad sa kanya ang mapintog na hita at binti nito. He looked like a living, breathing Greek god, and she couldn't help but admire his great body. There was on his brief on deal with now. Nang hubarin nito iyon, ay napasinghap siya nang makita nito ang kahandaan nito. She knew right there and then, there was no turning back. Tinabihan siya nito sa kama. At pinagtuunan naman ng atensyon ay ang damit niya. Pinaulanan nito ng halik ang liig niya. Habang isa-isang kinalas ang botones ng blosa niya. Kapag kuwan ay iniangat nito ang likod niya upang kalasin naman ang lock ng bra niya.
Nang tuluyan na nitong nahubad ang pang-itaas niya, ay inilayo nito sandali ang ulo nito para mapagmasdan ang katawan niya. Beautiful. Just beautiful. Umahangang sambit nito. Itinuloy nito ang pagdampi ng halik sa sensitibong balat niya. Mula sa leeg ay naglakbay ang mapangahas na mga labi nito pababa sa dibdib niya. Nang hagurin ng dila nito ang isang mayamang umbok, ay napaungol siya. Nang sakupin ng bibig nito ang ituktok niya, ay lalo pang lumakas ang ungol niya. Maya-maya pa, may pagmamadali sa kanilang mga kilos na pinagtulungan nilang hubarin ang pantalon at underwear niya. Muling sinakop ng mga labi nito ang labi niya. Habang animoy nalulunod sa sensasyon dulot ng mainit na halik nito, ang kanyang sistema ay naramdaman niyang unti-unting pag-iisa ng katawan nila. Malaki ang boardroom na matatagpuan sa Montenegro Towers sa Makati. Karaniwan ay mga executives at managers ng Montenegro Consolidated ang umuokupa sa silid na iyon. Ngunit sa pagkakataong iyon, sa halip na mga kawani ng organisasyon, ay ang mga kaanak at ilang malalapit na kaibigan ng pamilya ang nakatipon doon. Ang dahilan kung bakit naiiba ang araw na iyon, ay dahil iyon ang araw ng pagbabasa ng abogado ng last will and testament ng lolo ni Patty. Patty was the last person to arrive. Late siya ng 15 minutes sa itinakdang oras. Tuloy, pagpasok niya sa boardroom, ay napatingin nito sa relo nito ang kanyang ama. Saka tiningnan siya nito. Sabay umiling ng bahagya. His father was a stickler for time. Itinawid niya ang carpeted na sahig at naupo siya sa itim na leather chair sa tabi nito. I'm sorry. I'm late. Something came up. Hinging pa umanhin niya subalit hindi na siya nagpaliwanag pa. His something was actually a someone. Si Lara. Sa bahay nito siya nanggaling. 2 linggo na ang lumipas mula nang unang may namagitan sa kanila. Ngunit sa halip na humupa ang init na nararamdaman niya para dito, ay tila lalong umigting iyon. It was like the more they did it, the more he needed her. It was crazy really. Noon lamang nangyari iyon sa kanya, sa tanang buhay niya. He got tired of women quite easily. Nakakahiya man aminin pero iyon ang totoo. Dati, sa makailang ulit ng pagkakataon, ay sa bahay nito siya nagpalipas ng gabi. Sabay sila naligo kanina. And to cut a long story short, one thing led to another. Iyon ang dahilan kung bakit nahuli siya ng dating. Mukhang may sasabihin pa sa kanya ang kanyang ama. Subalit na udlot iyon, sapagkat tumikhim ang family lawyer nila. Now that everybody's present, let us proceed with the reading of the will. Hanang ng abogado. Lahat sila ay dito itinuon ang atensyon. Nagpatuloy ito. I, Patricio Montenegro II, a resident and citizen of the Philippines, being of sound mind and able memory, do hereby make, publish, and declare this instrument to be my last will and testament, hereby revoking any and all wills and codicils by me at any time heretofore me. Pagkatapos ng introduction, ay isa-isa nang ibinanggit nito ang mga inilaan ng abuelo niya sa mga malalapit na kaibigan at pamilya. Most were just token bequests. Gayunpaman, ay kumain pa rin iyon ng oras. He felt like very second seems to stretch for hours. Their lawyer droned on and on. Naiinip na siya. At kating-kati na siyang umalis sa lugar na iyon.
Gusto niyang pumunta sa restaurant kung saan malamang naroroon si Lara. 30 minutes passed by. Para sa kanya ay mistulang walang hanggan ang kalahating oras na iyon. Inutusan ng abogado na lumabas na ng silid ang mga nabahagian na at tumalima naman ang mga ito. Ang naiwan na lamang sa loob ng boardroom ay ang mga miyembro ng pamilya nila. I appoint as executor of this last will and testament my trust of every trust required to be created hereinafter. My only son, Patricio Montenegro III. Pagkatapos sabihin iyon, ay may pinipirmahang dokumento sa kanyang ama ang abogado. The reading continued. Ngayon, ay may mga properties naman ang kanyang abuelo sa loob at labas ng bansa. Ang ipinamahagi sa mga pinsan nito. When all that was settled, his aunts and uncles were made to leave the room. 4 na lamang silang naiwan sa silid. Siya, ang mga magulang niya, at ang abogado. Needless to say, they were now about to proceed to that meaty part of the will. Sa madaling sabi, the shares of stocks ng kanilang korporasyon ang papaksain nila. Nag-excuse man sumandali sa kanila ang abogado at lumabas ito ng silid. Pagbalik nito, si Gustavo Gutierrez, ganoon na lamang ang pagtataka niya. Kanina pa natapos ang parte ng will para sa mga kaibigan ng pamilya. Ano ngayon ang ginagawa roon ng ama ni Faith? Napatingin siya sa mga magulang niya. Malinaw na mukha wala ring nalalaman ang mga ito, base sa pagtatakang nakalarawan sa mga mukha ng mga ito. Hello, Panyero. Bati ni Gustavo sa kanyang ama. What are you doing here? Tanong naman ng kanyang ama pagkatapos magkamay ang mga ito. Gustavo struggled. Beats me. Iisa lang ang paraan para maliwanagan silang lahat. At iyon ang hayaang magpatuloy ang abogado. Ganoon nga ang ginawa nila. I'm sure you are all wondering why I asked Mr. Gutierrez to come over and join us. Hahayaan ko na lamang na ang yumaong kliyente ko ang tumugon sa katanungan alam kong nasa isip ninyo. Pagkatapos sabihin iyon, ay binuksan nito ang cabinet at binuhay ang video player na narorong. Saglit pa, ay tumambad sa kanilang imahe ng kanilang abuelo sa malapad na LCD TV na nakasabit sa dingding. Sa tansya niya, ay may 2 o 3 taon na ang tanda ng video clip. Kung gagawing basihan ang itsura ng lolo niya, nasa study ito. At printing nakaupo sa paborito nitong leather armchair doon. Ang isang kamay nito ay nakapatong sa armrest at ang kabilang kamay ay may tangang kuban cigar. He had to smile despite himself when he noticed that. Kahit kailan talaga ay matigas ang ulo ng matandang ito. Una muna, ay isa-isa silang binati ng lolo niya. Pagkatapos ay kinumusta nito ang libing nito. Marami ba daw dumalo? Sino-sino ang mga iyon? Sino ang nagbigay ng eulogy? Sino-sino ang naging pallbearers? Etc. Iiling-iling na napangiti rin siya dahil doon. Kung magsalita kasi ito, ay parang kung tutugon sila ay maririnig pa rin ito. And then he said, "If you're watching this, it means I finally croaked. Too bad. I won't be able to witness the joining of our 2 families." Ganoon na lamang ang pagkalukot ng noo niya. Ilang minutong katahimikan ang namayani sa loob ng silid. Pagkatapos nilang mapanood ang kabuuan ng video. Sa maiksing paliwanag, ang huling kagustuhan ng lolo niya ay makasal siya sa anak ni Gustavo. Kung hindi mangyayari iyon, ay may konsekwensya silang haharapin. At iyon ay sa halip na ipasa sa kanyang ama ang mga stocks na hawak ng lolo niya, na siyang bumuo sa malaking porsyento ng korporasyon nila, ay ibebenta nito iyon sa publiko. Mananatili pa rin naman sa kanila ang napagbentahan. Subalit hindi iyon ang punto.
Hindi sapat ang pinagsamang liquid assets nila ng kanyang ama para bilhin ang naturang stocks. Kapag nabili iyon ng iba, ay mawawala na sa pamilya nila ang chairmanship ng board. Maya-maya, ay binasag ng kanyang ama ang katahimikan na bumalot sa silid. Kay Gustavo ito nakatingin. Is fate ready for this? She has to be. I will talk to her. Kaya naman ito nasabi iyon ay dahil malaking pagkautang pala ng ama nito sa pamilya nila. Ngayon lamang nalaman ni Gustavo ang tungkol doon. Kaya maging ito ay nabigla sa impormasyon. At dito na po nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.